Hi guys! Welcome to my vlog! So ayan, ang tagal nating hindi nakapag-gawa ng video regarding dito sa Poland. So ayan guys, magbibigay lang ako ng update sa nangyayari dito sa Poland. Honestly, hindi maganda ang nangyayari ngayon dito sa Poland kasi sobrang higpit na ngayon dito. Maraming kababayan natin ngayon ang nadideport kasi kadahilan ng yung mga legal documents nila is hindi na valid or expired na. At yung iba naman hindi naging aware or walang masyadong knowledge kung paano yung talagang legalization yung stay nila dito sa Poland or paano yung way ng pagtatrabaho dito na as in talagang dapat meron kang mga supported documents na hawak bago ka pumunta dito, especially yung mga talunan galing sa ibang part ng Schengen country, like karamihan kasi ang nag-reach out sa akin is Hungary, mga galing ng Hungary. So, Slovakia, konti lang. Malta, ilan-ilan lang din. So, ang usualing na-encounter ko na mga nagme-message sa akin sa TikTok, sa Facebook, is talagang mga taga-Hungary. So, yun. Dito kasi guys, marami sa ating kababayan, kahit ako na-experience ko yun na yung TRC process, kapag hindi mo talaga binigyan ng attention or hindi ka masyadong magbusisi sa pagproseso ng TRC, kung ang nag-process is agency, may time kasi na ang mga agency nagpapaasa yan na akala mo pinaprocess yung TRC mo, gaya ako, which is hindi ko naman choice na sa agency ako magpaprocess, kaso wala lang talaga akong choice kasi nga nung time na kukuha ako ng private lawyer, ayaw nila magbigay ng ng tax info or personal income tax at saka insurance ko. So, wala akong choice kundi magpa-process sa kanila. Tapos, sinabihan nga nila ako na hindi na daw sila nag-a-allowed na magpa-process sa labas. Kaya, sila ang nag-process ng TRC process ko nung under agency ako. So, yung na-process yung TRC process ko sa kanila, alam nyo ba guys, nag-bypass ako sa agency. Pinuntahan ko yung mismong lawyer ng agency, which is yung TRC process ko pala is refuse. So, negative decision kasi nga wala akong insurance, so wala akong personal income tax, hindi sila nagbabayad. So, anyway guys, ang naging kaso ngayon ng mga kababayan natin kung bakit sila nadideport, unang-una, pumunta sila dito sa Poland na walang working permit at pinagtrabaho na agad sila ng agency. Maling-mali po yun. Kung kayo po ay tatalon at pupunta rito sa Poland, gaya po ng ibang mga applicant na ang sabi ng mga nag-process sa inyo is dadaan muna kayo ng Czech Republic, dadaan kayo ng Hungary or Slovakia para makarating dito sa Poland. Huwag kayong papayag na walang working permit pag pumunta kayo dito sa Poland. Kasi nga po, ang hulihan dito grabe. Surprise visit na sa accommodation tsaka sa mismong factory. So, kaya dito hindi masyadong normal yung galawan ng mga Pilipino ngayon dito, lalong-lalo na yung walang mga TRC at mga walang legal documents, expired visa. Yun namang mga on-process TRC, kailangan talaga may pakita mo na may case number ka na talagang may proof ka na pinaprocess yung TRC mo para sa legal stay mo dito. Kasi yung iba rin na case na kababayan natin, kapag nag-biometric stamp sila, wala talagang stamp yung nila, yung passport nila. Yung iba, wala talaga. Kasi ako may nakasabayan akong ganun, walang stamp yung passport niya, pero ako meron. So, wala silang mapapakita sa pulis na nag-biometric na sila as long na alam nila yung case number nila. So, yung mga kababayan natin na deport, yun nga, kasi nga hindi rin sila aware doon sa process ng TRC dito na nagpass sila ng TRC sa previous agency nila, which is lumipat sila sa ibang agency at ibang trabaho. Pero wala silang kaalam-alam na yung TRC process nila is kinancel na pala ng previous employer nila. Tapos nung lumipat sila sa other agency, hindi nila na i-transfer. Kasi guys, kapag may may TRC ka or may process ka ng TRC, obligasyon mo na i-transfer yon within 15 days. Pero kapag hindi mo na i-transfer yon, wala.
mababaliwala is magba-back to zero ka. Especially dun sa mga kakilala ko na may TRC na nag-back to zero pa. So, sayang. Marami kasing hindi nakakaalam dati nun. So, kapag kayo pupunta rito sa Poland, mas maiging magtanong din kayo sa mga, yan yung mga matatagal usually. Alam naman nila yung kalakaran dito sa Poland, hindi naman magsisinungaling yan. Huwag kayong mahiyang magtanong, lalo na yung mga aabutan nyo na matatagal sa agency na dadatnan nyo dito sa Poland. Huwag kayong mahiyang magtanong. May time kasi na iba-iba rin yung explanation na hindi naiintindihan din ng iba. Kasi syempre yung iba gusto klarong-klaro kung ano yung nangyari kay kabayan, bakit siya napauwi. Hindi naman na natin pwedeng isa-isahin yun kasi ang dami na rin nagbablog regarding doon kung bakit ano yung mga reason. Minsan nga, meron nga akong video na regarding sa yellow card na hindi ko na masyadong sinagot kasi marami nang sumagot. Kasi kulang din ako sa info noong time na nag-vlog ako na yon. So, may mistake ko yon kasi nga hindi ko rin kinlaro sa kanila regarding sa yellow card, bakit sila na-deport kasi nga may yellow card na sila. So, anyway guys, kapag kayo darating dito sa Poland or andito man kayo sa Poland, sikapin nyo na alamin nyo kung ano talaga yung proseso ng TRC nyo. Mas okay na yung mabusisi dito sa Poland. Kasi ako, honestly, parang nabiktima din ako ng agency kasi nga umasa ako na akala ko pinaprocess yung TRC ko, which is nakatenga lang pala, which is refuse na pala na hindi ko alam. Kaya ngayon, hindi na pwede yung ganon. Kailangan talaga alamin mo kung ano yung status ng TRC mo. Kasi nga, kapag na-check ka at wala kang maibigay ng mga legal documents like working permit or napaprocess na yung TRC mo, especially dun sa expired visa, kailangan talaga may ipakita ka. Hindi pwedeng wala. Lalo na kapag na-check ka ng mga pulis. Ganon ang sistema ngayon dito sa Poland. Yung iba kasi ang naging option na lang kasi is umuwi na lang ng Pilipinas kasi natatakot din sila magka-record dito sa Poland, which is mababan naman talaga sila. So, kapag kayo nasa sitwasyon ng gano'n, nasa choice nyo naman yun. Although, mahigpit na rin sa mga border ngayon. Yung iba kasi, di ba, nakakatalon pa last time sa ibang part ng Europe. Noong last time kasi, meron din nag-post na nahuli daw sila sa Italy. So, hindi ko alam kung ilan sila. Pero, the same day, nung nahuli sila, may kaibigan naman akong nakalusot. Pero mag-isa lang siya. Pero, the past week or before nagkaroon ng higpitan, na nag-announce na higpitan, may nakalusot pa na 5. So, iba-iba. Swertihan din at saka tiyempuhan din talaga. Pero, aalamin ko rin kung ano yung status talaga ng mga border kasi nga, magta-travel din kami. So, bibigyan ko rin ko kayo ng idea or video regarding sa higpitan ngayon dito sa mga border dito sa Poland para ako mismo yung makaalam kung ano ba talaga yung sitwasyon ngayon. Pero kasi ako dati noon, talaga nakapag-travel pa ako nung hindi pa ako buntis. Nakapag-travel pa talaga ako na hindi pa na-expired na yung visa ko nung last year bago ako mabuntis. Nakapag-travel pa ako 3 times pero hindi pa kasi ganun kahigpit. At saka hindi ko naranasan na i-check ako talaga as in. Ang biyahe ko is airport to airport, Warsaw to Netherlands. Ganun ang naging biyahe ko pero hindi ko naranasan na i-check ako. Siguro nakitaan lang sila na kahinahinala kaya siguro hinuli din sila or chinek sila ganun. May ganun senaryo. Tapos sa case kasi nga ng 3 na yun, bakit sila nahuli din or na-check? Kasi nga nalaman din ng mga pulis na yung TRC nila is canceled na ng employer nila dito sa Poland kasi nga nag-run away sila. So, kinancel sila or nireport sila ng employer nila dito sa Poland. Kaya, kung kayo may mga ganong diskarte na mag-run away, risky. Very risky na ngayon kasi may nag-report talaga para sa cancellation ng TRC. Kasi yun lang talaga yung panghahawakan mong legal documents kapag pumunta ka sa ibang part ng Schengen country, which is pwede mo naman sabihin na magbabakasyon ka lang kasi allow naman tayo mag-stay ng 3 months or 90 days sa isang Schengen country para magbakasyon. Kaso nga lang talaga nung na-check sila, siguro tinanong sila kung ano gagawin nila sa Italy, tapos kung ano yung talagang purpose nila doon. Although, nung nakita yung, na-check na yung TRC nila, which is may number naman kasi yun, makikita agad kung cancel or hindi. Yun, dun sila na-trace. Yung anonymous naman kasi nag-post sa group.
So, ayun lang guys. Kung may mga question kayo, mag-message lang ulit kayo. Tapos, gagawa na lang ulit tayo ng maraming video